Wala raw ibang dapat sisihin sa korupsyon kung hindi ang political dynasty ayon sa ilang grupo ng manggagawa. Kasunod dito, binuo ang isang grupo para pangunahan ang investigasyon sa mga anomalya sa gobyerno, lalo na ang kontrobersyal na flood control projects. Narito si Raymond Montero para sa detalye ng balita. Nanindigan si Labor Leader Calyodi de Guzman na ang political dynasty ang ugat ng malawakang nakawan at katiwalian sa bansa. Bahagi si Calyodi ng Artikulo 11, isang samahan ng may layuning mag-imbestiga sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan, partikular na ang mga flood control projects. Sa panayam sa media, iginiit ni Calyodi na malaking bahagi ng korupsyon ang maaaring mapawi kung tuluyang mawawakasan ang pamamayagpag ng political dynasties. Pero tingin ko, hindi instant yan. Mawawala ang malaking bahagi ng korupsyon kapag walang political dynasty dahil yung sa flood control ngayon, kahit i-review nyo, ang nakawan sa flood control nandun sa mga lugar ng mga political dynasty. Binigyang diin ni Calyodi na mula pa sa termino ni dating Pangulong Corazon Aquino, halos lahat ng sumunod na Pangulo ay naharap sa mga akusasyon ng korupsyon. Kaugnay nito, iminungkahi niya na dagdagan ang parusa sa mga tiwali at mga magnanakaw na politiko. Ako personally, mayroon akong dagdag na doon sa lahat na mga imbestigahan at mapapatutunayang nagkasala, nagnakaw, makukulong, dagdagan pa natin ang panibagong penalty. Parang shame penalty. Ipagawa natin ang rebulto sa luneta, yung mga nagnakaw, tapos batuhin natin ang kamatis. Mga 25 years na nandoon, para hindi malimutan kasi ang mga Pilipino, makakalimutin. Gayon din, hiniling ni Calyodi sa Pangulo na maglabas ng isang executive order para magkaroon ng isang independent investigating body na may malinis na track record at hindi kontrolado ng mga politiko. Giit niya, hindi dapat umasa ang publiko sa investigasyon ng Senado, Kongreso o mga kagawaran ng gobyerno sapagkat karamihan sa mga ito ay akusado ng korupsyon. Dagdag pa niya, walang mangyayari kung ang taong bayan ay aasa lamang sa mga tradisyonal na institusyon kaya't kailangan ang aktibong partisipasyon ng mamamayan upang matigil ang korupsyon. Kasabay nito, binigyang diin naman ni Attorney J.V. Bautista, bahagi din ng Artikulo 11, na mahalaga ang pagkakaisa ng iba't ibang tinig laban sa katiwalian. Want newspapers and the social media to come out with this kung pwede every day, no? Kung pwede every day. So that siyempre, yung nanto sa Malacanang, they will take note of this. And they will probably sit up and listen. Okay. Nanawagan naman si Calyodi na dapat nang gawing batas ang anti-political dynasty nang hindi na maipasa-pasa ang kapangyarihan at tuloy-tuloy na katiwalian. Para sa EuroTV News, Raymond Montero, sumasaludo sa bawat Pilipino.